Ito ang nakuha kong impormasyon na may mga balita daw na pagtatangkang pasukin ang Iglesia ni Cristo ng Administrasyong Marcos. Sa kadahilanan doon daw nagtatago si Bato de la Rosa. Ang pagtatangkang ito ay nangyari na noon pa sa relihiyon ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Apollo Quiboloy. Ngayon ay umuugong ang balitang ito na may pagpaplano daw gawin ang tangkain pasukin ang Central Office ng Iglesia ni Cristo o INC. Kung totoo man ito, tiyak na dito na magsisimula ang gulo kung gagawin nila ang kahibangang ito. Naisa si Marcoleta sa kapatid ng INC ang nakaplanong arestuhin dahil isa siya sa pinakamainit sa mata ng administrasyon dahil sa kagustuhang mabunyag ang katotohanan sa likod ng mga anomalya sa flood control scam na ilan sa mga kongresista, senador hanggang sa pinakamataas na tao sa gobyerno ang nasasangkot sa male-maletang ito, na ngayon ay nagbibigay ng banta sa kanya. Ang impormasyong ito na planong pasukin ang Central Office ng INC ay magbibigay ng hudyat upang lumaban ang taong bayan sa Administrasyong Marcos, kung saan magbibigay ito ng lakas ng loob sa oras na maglabas ng puwersa ang Iglesia ni Cristo sa dami nito na may pagkakaisa. Kasunod nito ang pagsanib ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Quiboloy na magpapakita ng galit sa ginawa ng administrasyon sa kanila at pakikiisa ng mga Muslim sa labang ito. Ready na kami, handa na kami mga kapatid ng mga Muslim para ipaglaban ng tama sa ating mamamayang Pilipino. Dahil damay-damay tayo sa pangyayaring nakawan ng kaban ng bayan ngayon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang Muslim, pati Christian. Lahat ng mamamayang Pilipino ay damay-damay tayo dito. Na dinagdagan pa ng mga taga-suporta ni Duterte o DDS na kung pagsasamahin ay napakalaking puwersa ng taong bayan na mahihirapan silang pigilan. Na dito na magsisimula ang people power laban sa gobyerno sa oras na pasukin ang Iglesia ni Cristo at arestuhin si Marcoleta na magiging mitya ng galit ng taong bayan sa administrasyon. Kung mangyayari man ang lahat ng ito, dito na magtatapos ang paghahari nila at pang-aabuso sa kapangyarihan. Eto, panoorin nyo. Balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang Central Office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Alam niyo naman sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin itong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun eh. Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo maiiwan si Madarahog. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito na isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung QOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno.
and to create a narrative that it is an evil organization. Alam nyo na, di ba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Well, nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa puder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapagdeklara ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre wala naman aamin, wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila. They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC and they cooperated. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato at yet tinutulungan nila yung ICC na madakip si Bato for their own benefit. Diba? Nakita nyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It's about impeachment and the flood control issue.